Tagumpay ang pag-uusap ng Pilipinas at Trade Representative ng Amerika. Ito ang inihayag ni Investment and Economic Affairs Advisor Frederick Go sa pulong balitaan sa Malacanang. During the meeting, we were able to raise all the matters that have been brought up to us by our stakeholders, by the export industries dito po sa Pilipinas. At ang magandang balita po ay I think our discussions were very productive and I believe that the meeting went extremely well. Ang industriya ng semiconductor at electricity ang ilan sa idinulog ng Pilipinas sa nasabing pagpupulong. The first industry we discussed and where we spent the most time on was the semiconductor and electronics industry. Dahil po ito yung number 1 export po natin sa Amerika. Kasama din na inilatag ng Pilipinas ang coconut industry. Tinake up din natin ang coconut industry. Napakahalaga po ng coconut industry sa atin dahil ito po ang number 1 agricultural export natin sa Amerika. Ganon din ang garment industries at marami pang iba. We also took up the matters na dinala sa amin ng garment industry, furniture industry, at ng food processing industries. Meron din po yung mga automotive parts. Isa pang dalang good news ni Go ang pag-aproba ng US Trade and Development Agency ng $3.8 million na financial grant para sa pagtatayo ng Subic-Clark-Manila-Batangas Cargo Railway bilang suporta ng Amerika sa Luzon Economic Corridor. Sa kabila ito ng pansamantalang paghinto ng US sa kanilang mga financial support sa ilang bansa. Well, yan ang magandang balita po, no? Alam po natin na maraming programa ng Amerika ay natigil, no? Pero ang Luzon Economic Corridor po ay tuloy. Kaya natutuwa po kami when we received the letter from the USTDA. Giit ni Go, malaki ang maitutulong ng Subic-Clark-Manila-Batangas Rail sa pagdala ng mga produkto ng iba't ibang industriya at kalakalan na magdadala naman ng paglago ng ekonomiya ng bansa. We link the most important ports in our country, the Subic Port, the Manila Port, and the Batangas Port. Together, comprise over 80% of all volume of port traffic in our country. Nitong Mayo 2, nakipagpulong si Go kasama sina Department of Trade and Industry Secretary Cristina Aldeguer Roque at Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kay US Trade Representative Jamieson Greer sa Washington, D.C. upang matugunan ang mga isyu kaugnay sa pagpataw ng 17% tariff rate na aangkating produkto ng bansa sa Amerika. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa.